Magandang gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay matindi ito. Ito po ay isang bold prediction. Matigas ang aking pag-iisip na mananalo si Duterte sa desisyon na ilalabas ngayong April 22 doon sa ICC. Yung desisyon sa 22 ay ilalabas pagkatapos na magkaroon ng April 22 na hearing ang impeachment na kaso laban kay Sara Duterte na anak niya. So, yan po ang mangyayari. Bold prediction ko po, mananalo si Digong Duterte sa jurisdiction issue. Mabuhay, Lalaine Torrenueva. Okay? So, ito po yun. Ladies and gentlemen, ito po yung issue. May jurisdiction ba o wala ang ICC sa kay Digong o sa Pilipinas? Yan ang tanong. Ang sagot ko ay magdidesisyon ang appeals chamber na wala ng jurisdiction. Bakit kako? Hindi ba? Ito naman ang prediction ko kahit na sabihin natin na noong July 18, 2023, sa unang pagtingin ng appeals chamber sa tanong kung may jurisdiction ba o wala ang ICC sa apila noon ni dating Solicitor General Minardo Guevara, ay iba na ang sitwasyon sa ngayon. Napakalayo po ng sitwasyon. Nung July 18, 2023, ang argumento nila ni Minardo Guevara ay walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero sa panahon na yun po, hindi pa napapangalanan kung sino sa Pilipinas ang kakasuhan. Wala pang kinakasuhan. Kumbaga ang tanong, may jurisdiction ba ang ICC sa sitwasyon ng Pilipinas? Kung ang pag-usapan ay crimes against humanity? Ito ay sa kabila ng katotohanan na yung mga krimen na pinag-uusapan ay nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Ito po yung mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So lahat ng krimen na napapaloob dyan, kung titingnan mo, may jurisdiction ang International Criminal Court sa krimen. Okay? Sa krimen. Ngayon, kung kakaso o hindi sa mga krimen, ay ibang usapin ng jurisdiction yun. So, ibig sabihin, may jurisdiction sa krimen ang ICC, pero ang tanong, sa mga tao, sa pagkakaso ba, may jurisdiction pa rin ba? Yan. Kasi po, klase-klase po ang jurisdiction. Ano bang ibig sabihin ng jurisdiction? Jurisdiction po ay the power to exercise power over a particular thing or subject matter. Yung kapangyarihan yan ng jurisdiction ay kailangan po na very explicit, very specific, at very, what do I call this? Unequivocal or unmistakable. Hindi pwede mapagkamalan, hindi pwede kailangan siguradong klaro ang jurisdiction. So ang tanong, may jurisdiction o may kapangyarihan pa ba ang ICC sa
lilitis at paghusga sa mga kaso laban sa mga tao na mamamayan ng Pilipinas? Iyan po ang tanong. Ngayon, nasabi ko kung bakit ang prediction ko ay mananalo si Duterte, ang aking sagot ay nakabase po sa tinatawag na batas ay batas. Rule of law. Ang batas, masakit man ito, pero dapat pairalin ng batas. Kahit gano'ng kasakit, ang batas ay dapat sundin. Sinasabi sa Ingles, the law may be harsh, but it is the law. Sabi nga nila. So kung ganon, though the heavens may fall, but it is the law, and we must follow what is the law. So ngayon, kung ganun po katindi, matanong natin, suriin natin, ano ang sitwasyon noong July 18, 2023, nung nagdesisyon ang Appeals Chamber na ipagpatuloy ang investigasyon ng mga krimen ng crime against humanity sa Pilipinas. Kasi ang katwiran noon, ang ICC ay may jurisdiction sa krimen na nangyari. Yan ang katwiran. So ngayon, ang nangyari po noon, bago umabot sa Appeals Chamber, ay dumaan muna po yan sa pre-trial chamber judges. Sa pre-trial chamber judges, nagkamali ang diskarte ni Solicitor General Minardo Guevara. Ang kanyang diskarte ay nagsampa siya ng request na i-defer. Wag muna ipagpatuloy ang trial ng ICC sa kaso ng Pilipinas sapagkat nangangako ang Pilipinas na kaya nila kasuhan ang ating sariling mga suspect. So, binigyan ng pagkakataon ng 1 taon ng ICC o ng prosecutor ang Pilipinas. Dumating ang 1 taon. Dumating ang 2022 patapos, paakyat sa 2023, ay nag-motion po ang Office of the Prosecutor. Sinabi, ay, wag na, ituloy na ang kaso. Wala namang ginagawa Pilipinas. Ganun po nangyari. Talagang walang ginawa sila ni Bongbong Marcos. Gusto ni Bongbong Marcos noon at ni Minardo Guevara na alisin ang kaso sa Pilipinas. Yun ang sinasabi. Pero, hindi nila pinakita na kaya pala ng Pilipinas. Ang problema kasi, marami naman silang ebidensya rito sa Pilipinas na hawak sa panahon na yun, 2022 tsaka 2023. Ang problema, hindi gumagalaw. So, sino ngayon may kasalanan? Bakit hindi gumagalaw ang kaso laban sa mga kung sino ang dapat kasuhan sa mga crime against humanity? Walang iba kang sisisihin. Si Bongbong Marcos at ang kanyang Justice Department Secretary na si Boying Rimulya. So dahil wala siyang ginawa, natapos ang 1 taon, balik na naman sila, nag-motion ang Office of the Prosecutor ng ICC. Sabi nila, tama na! Diretso na ang investigasyon. Kaya, nung pagsampa ng Office of the Prosecutor na ipagpatuloy na ang investigasyon sa Pilipinas, natalo sa pre-trial chamber sila ni Minardo Guevara at saka si BBM. Ang argumento nila ay kaya naman daw ng Pilipinas imbestigahan.
pero hindi nila ginawa ang trabaho. Kaya, mga biktima ng war on drugs, wala kayong ibang sisihin kundi si BBM at si Minardo Guevara. Hindi sila gumalaw. So, yan po ang katotohanan. So, sapagkat hiningi na ng prosecutor sa katauhan ni Karim Khan, ay nagdesisyon. Guys! Subscribe. Subscribe and share and like. Okay. Yan ang po ko po. Si Bertinito. Yeah, Bertinito. Wish Heaven, Bertinito. And What? nothing. So anyway, Joke lang. okay. So anyway, pagpatuloy tayo, na-istorbo nga po ko eh. Ang ganito nangyari. So sabi ng prosecutor, ay wala naman kayo ginawa. Alam mo ano nangyari? Nagsumiti ng resulta, nag-report si Minardo Guevara at si BBM sa ICC. At ang nakita nila ay 61 na kaso lamang. So sabi ng prosecutor, kulang yan, hindi yan. Libo-libo namatay eh. Sabi na 30,000 namatay. So yan po. So mga ladies and gentlemen, kung bakit ganun ang nangyari at hindi nakasuhan dito, wala kayong ibang sisihin kundi si BBM at saka si Minardo, saka si Boying Rimulya. Kasi siya noon ang Justice Secretary na tagagawa ng kaso. At sisihin mo rin si Benhar Abalos na siya noon ang DILG Secretary na dapat nag-utos sa mga pulis na investigador mag-imbestiga kung sino mga pumatay na mga biktima. Walang ginawa. So, nevertheless, pumunta tayo ngayon sa desisyon ng appeals chamber, ng pre-trial chamber. At binasura ng pre-trial chamber ang kanilang apila. So nangyari, pero bago ako mapatuloy, nais ko muna targetin ito, real talk, masyado pong hindi totoo po yung kinikwento mo ha. Hindi po 150 million per month ang sweldo ang bayad dito 30 kay Kaufman. Ang nagbabayad po kay Kaufman ay International Criminal Court mismo para siyang pauluyer doon kay Duterte. At kung nanggaling ba niyan kay Trillanes mga kwento 150 million kada buwan, yan po ay kasinungalingan ni Trillanes. Tingnan mo. Kaya ba ni Duterte sustinihin ang attorney's fees 150 million sa 10 buwan? Ano yan? 1.5 billion yan. Tarantado ka, ugok ka talaga. Tapos, kung 12 months na sila ngayon, plus 150, ano na siya? Di 1.8 billion na. Kalukuhan. Huwag ka mapapaniwala dyan. Real talk. Kung sino man kang pangalan mo, huwag ka magpakalat ng fake news. Okay, ito na tayo. So, binasura ng pre-trial chamber ang appeal ni Minardo Guevara at ni BBM na huwag nang hawakan ang kaso at pabayaan na lang ang Pilipinas na kumaso kay Duterte, kay Bato, kung sino man. In other words, ulitin ko lang, ang pagkakamali nandyan kay BBM, nandyan kay Rimulya, nandyan kay mga PNP chief niya, si Azurin, si Acorda, si Barbil, at ngayon, sino? Si Nicolas Torre pa, at sa ngayon, si Nartates. Mga walang kwenta kayo, yung mga pagka wala kayong, hindi nyo alam, ang inyong mga ineptness ay binabato nyo kay Duterte. So ngayon, because of that, ang ginawa ni Minardo Guevara, nag-apila siya sa appeals chamber. This time, ito ngayon, kumuha na ng abogada na taga-England. Nagbumayad sila sa taga-England ng abogada. Sila ng Philippine government, sila si Minardo Guevara.
So, kung magkano ang binayad na, wala na akong pakialam doon. This time, nung hinawakan na ng abogada na taga-England, ang argumento niya, hindi lamang deferment. Kung hindi, wala talagang jurisdiction sa simula pa lang ang ICC over the Philippines. Ang katwiran ng abogada na yan, na inadapt din ni Minardo Guevara, ay wala ng jurisdiction ang ICC noong nag-withdraw na ang Pilipinas noong 2018, March 16, at nagpatapos ang 1 year na palugit na March 16, 2019. Sa bakatwid, ang argumento ng abogada na taga-London, na abogada ng Philippines na kinuha ni Marcos, ay wala ng jurisdiction ng ICC. So ang katwiran niya, sa panahon po na nag-apply ng investigation ang ICC ay noong May 24, 2021. At sa panahon na yun, hindi na po member ang Pilipinas ng ICC. So ano nangyari? Nagdesisyon ang appeals chamber na natalo ang apila na jurisdiction kasi ang rason ng 5 justice ay actually 3 ang bumoto na nagbasura. 2 ang bumoto na wala ng jurisdiction. Yung 2 na yan ay si Judge Lord Gotcha, Lord K. Panidsi. At ang isa pa si Judge Britsambaut, Perin Britsambaut. 2 sila. Nagdesisyon na wala ng jurisdiction kaya dapat ibasura. Yung 3 naman na nagdesisyon na dapat may patuloy pa ay yung head judge na si Judge Carranza. Ang isa pa si Judge Busa. At saka yung isa si Judge na wala na rin. So, ibig sabihin, 3, pero ang rason ni Judge Carranza, ni Judge Busa, at saka yung isang judge, ay ganito. Sapagkat, ang pinag-usapan lamang kung mag-resume ng investigation o hindi, hindi namin desisyonan ang issue sa jurisdiction. Gusto mo ulitin ko? Okay. Ang desisyon nila ni Judge Carranza at saka yung 2 pa si Judge Busa at saka isa pa ay hindi sila magdesisyon patungkol sa jurisdiction dahil hindi naman yun pinag-usapan sa pre-trial chamber. Kaya po, dyan po nagkamali si Minardo Guevara. Dapat, umpisa pa lang, ganun na ang ginawa. Ha? Kaya ikaw real talk, huwag ka na mag-real talk dyan. Sinungaling ka. Kung makita kita, sasampaling kita eh. Oh. Hindi po totoo yung 150 million binayad ni Digong. Maniniwala ka? Isang 10 buwan, 1.5 million. Si Duarte, naniwala ka ba? Ganon? 1.5. Tapos may 2 buwan pa, may 1 taon na. Gawin na, magiging 1.8 billion na. Kabubuhan talaga. Huwag ka maniwala kay Trillanes. Kasi sino kaningan ni Trillanes yan? Ano nagniwala dyan? Si Bad. Bad ka boy, bad. Tapos naniwala dyan si Enzo Recto. Naniwala dyan si Christian Isguera. Puro mga bubo kasi kayo eh. Binigyan na kayo ng pera, bubo na kayo. Anyway, diretso tayo. So, dahil doon, nagdesisyon ang 3 judge ipagpatuloy ang investigasyon. Pero hindi nagdesisyon tungkol sa jurisdiction ang 3 judge. Ang 2 judge, sabi naman nila, yan si Perin de Britsambaut at si Gotcha Lord K. Panidsi. Kahit sabi nila, kahit hindi pa ni-raise, kahit hindi pa inargue ang jurisdiction, kung makita natin na walang jurisdiction, sapat na dapat ibabasura. So, ang score, 3, pabor para sa jurisdiction, 2, pabor para sa walang jurisdiction.
Fast forward tayo ngayon. So ngayon po, bago dumating dito sa Appeals Chamber, ay nagsampa ulit kasi may karapatan. Dati ang karapatan na sinampa ay karapatan ng Estado ng Pilipinas. Pero sa batas ng Rome Statute, kahit na nagkaroon na ng argumento sa kaso ng Pilipinas, may karapatan pa rin ang akusado kung sino man ang akusahan na mag-argumento. Kaya nag-argumento ang abogado ni Digong Duterte na si Kaufman na hindi niya po binabayaran ng 150 million kada buwan, kung hindi, binabayaran po ng 2 million kada buwan si Kaufman at ang nagbabayad po ay International Criminal Court mismo. Now you not find me. So, okay, diretso na tayo. So, nagsampa ito si Attorney Kaufman, kasama niya si Attorney Dove Jacobs, na inargumento nila na wala ng jurisdiction ang ICC sa katauhan ni Digong Duterte dahil si Digong Duterte ay mamamayan ng Pilipinas at wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ano ang rason? Inulit lang nila ang argumento ng babaeng abogada ni Maynard Guevara. So ano? Ang sabi niya, just the same, kailangan member pa rin ng ICC ang bansa kung saan mamamayan, Guys, you not No. see me. kung saan ang akusado ay mamamayan, kailangan member pa rin ng ICC ang bansa. Nung that time, nung sinampa ang kaso laban kay Duterte, which was May 24, 2021, ay hindi na po member ang Pilipinas ng ICC. Kaya ganun din ang argumento nila ni Attorney Kaufman. Ang argumento naman ng kalaban ni Kaufman, sila ni mga prosecutor, sila ni Madam Mami Minjay Nyang na pumalit kay Attorney Karim Khan, ay sabi nila kahit hindi na member, pero nandun pa rin yung tinatag na Article 1 to 7, Paragraph 2, na nagsasabi kapag may mga bagay o matter na kinonsidera ng korte bago tuluyan mawala na maging member ang isang bansa, ay meron pa ring jurisdiction. Yan ang argumento nila. Ano ba yung bagay na yun? Ito po yung bagay na yun. Ang bagay na yun ay preliminary examination. Hindi po yung preliminary investigation, guys, sa Pilipinas. Sa preliminary examination ay nag-examine na sila sa website. Nakatingin sila doon kung ano ba ang nakikita nila na violation na balita tungkol sa Pilipinas. Tingnan nila, kaya doon lang nakuha yung mga balita ng mga mainstream media dito na nag-speech si Duterte, kill, kill, kill. Parang iniutusan ng pulis na kill, kill, kill. Yun pala, nung confirmation hearing, ipinakita ni Kaufman na ang mainstream media sa Pilipinas ay sobrang bias. Bakit bias? Sabi niya, yung video na kill, 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 pinutol nilang dulo. Duterte, pinutol ang dulo ng video. At ang binalita lang ay tungkol lang sa kill, kill, kill. Tinanggal nila yung dulo na sasabi, but if you kill without justification, there will be a hell to pay for you. Grabe, kita po ng mga katarantaduhan ginagawa nila. So anyway, balik tayo dito. So ngayon, ang argumento nila ay, sabi ng mga kalaban ni Duterte, dahil nag-preliminary examination noong February 8, 2018, na member pa ang Pilipinas ng ICC, ay pwede nang gamitin yon para i-justify na may kapangyarihan pa rin ang ICC sa paglilitis at paghahatol.
Yan ang sinasabi nila. Well, to my mind, kung ako tanungin mo, sa tingin ko, naniniwala ako na pwede ko na sabihin sa inyo, naging expert na ako dito sa international criminal law. Kung ako tanungin ninyo, hindi pwede magbigay ng kapangyarihan na maglilitis at maghusga ang preliminary examination. Ano ang mga dahilan? Number 1 na dahilan. Hello, Maricho Imbay. Ang unang dahilan po, ang exact wordings ng paragraph 2 ng Article 1 to 7 ng Rome Statute ay nagsasabi, any matter under consideration by the court. Anong court? Capital C. At court, hindi kasama ang prosecutor dyan. Court is court. It is a judge. It's not a prosecutor. Kaya yan ang unang argumento ko, which is the same argument na ginamit din nila ni Kaufman, nila ni Attorney Dab Jacobs. So, ibig sabihin, diyan ko rin makonfirma kung yung level of knowledge ko sa International Criminal Court ay hindi lumalayo. Kuminsan, mas labang pa ako sa pag-analyze kumpara kay Kaufman. Next na analysis ko. Kailangan, bago magkaroon ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga, yan po ay kapangyarihan na kung matalo ang taong pinililitis ay mabibilanggo o di kaya matatanggalan ng karapatang kalayaan. Sa lahat po sa buong mundo, lahat ng sistema ng katarungan, kapag ang isang ginawa na kapangyarihan ng isang bansa o isang opisina ay nagdudulot ng pagkatanggal ng kalayaan o kamatayan, ay kailangan ang kapangyarihan na gagamitin ay klaro. Hindi pwede na sa guni-guni lamang, pinapalagay lamang, hindi pwede. Ngayon, titingnan mo preliminary examination, pag binasa mo, walang nakalagay that after examination, the office of the prosecutor can file and proceed with the charges of whatever crime against the persons that who they may find as liable in that particular country. Walang statement na ganun. Ang preliminary examination ay nag-uusisa lamang sila sa website. Hindi po sila nag-investigate na formal. Hindi po sila nanghihingi ng, at bawal sa kanila manghingi ng mga certified true copies na mga datos. Na mga halimbawa, kailangan sa crimes against humanity, kailangan kumuha sila sa Supreme Court ng Pilipinas na may detalye na hawak patungkol kung ilang tao ang namatay sa Pilipinas. Hindi sila pwede makapanghingi dyan kung wala silang authority galing sa pre-trial chamber ng mga judges. Ibig sabihin, hindi po pwede unilateral action. So ngayon, ang isa pa, ibig sabihin kung hindi sila makapaghingi ng power, ay wala silang kapangyarihan sa pagsasabi na dapat kakasuhan si Duterte. Kasi pag kinasuhan mo na, kailangan mo na ngayon ng warrant of arrest. At kung magpapalabas ng warrant of arrest, huhulihin mo yung tao. At kung huli mo tao, kailangan klaro ang iyong kapangyarihan. Kaya ang aking pangalawang argumento, pag binasa mo ang preliminary examination, ay hindi po siya naglalagay ng kahit isang salita na nagsasabi na pwedeng maghusga at maglilitis ang ICC ng dahil lamang sa preliminary examination. Wow. So, ano pa? Ang isa pang argumento na in-advance ko, which is nakita rin nila ni Kaufman, hindi ko alam kung nakikinig si Kaufman sa akin eh. Kasi alam niyo naman, kasi kahit Tagalogin ko dito, may translator man sila sa English. O ngayon, ang sinasabi ko dito ay kailangan ang authority ng investigation. Kasi bakit?
ang authority ng investigation ay tanging paraan lamang na makakakuha sila ng mga certified copies ng mga dokumento. Bakit? Kailangan kasi kung mag-apply ka ng warrant of arrest, kailangan certified copies ang lahat ng dokumento mo. Hindi pwede magpalabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung hindi certified true copies ang mga dokumento. At the only way na makakakuha ka ng certified copies ay hindi sa preliminary examination. Dapat magbibigay ng order ang pre-trial chamber judges na binibigyan ko kayo ng authority na mangalap ng mga dokumento lahat-lahat. Ngayon, nag-apply sila ng authority para mangalap ng dokumento ay May 24, 2021 na, lampas na sa jurisdiction. Itong pagkakamali naman ng pre-trial chamber noon ay binigyan nila ng authority kahit lampas na. Kaya nakakuha sila sa Pilipinas noong December 2023 na binigyan pa nga ni Trillanes ng $2 milyong ang mga investigador ng ICC dito. Kumuha sila sa mga maleta na binigay ng mga dating tauhan ni Saldico. Ngayon, pauwi ni Saldico, patay kayong bata kayo. Ha? Kaya, nung nagsumpaki o magharap sila sa pre-trial chamber judges, ay binasura ng pre-trial chamber ang apila, ang motion ni Duterte na palayain siya dahil wala ng jurisdiction. Ano ang rason? Ano ang rason ng pre-trial chamber judges? Kasi ang rason nila, tama na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil hindi na ito kasapi ng ICC. Nung panahon na nanghingi ng Investigation Authority ang Office of the Prosecutor noong May 24, 2021. Bakit ganun? Sinabi nila tama pala eh. Ito naman ang sinabi ng pre-trial chamber. Pero sapat pa rin na dahilan ang pagkakaroon ng preliminary examination na inilabas noong February 8, 2018 na panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC para magbigay ng kapangyarihan sa ICC na maglilitis at yan po ang rason ng pre-trial chamber judge. Makinig kayo. Ito ngayon, dahil sa hindi conforme ang mga abogado ni Duterte sa decision ng pre-trial chamber, ay umapila po sila. Umapila sila sa appeals chamber. Okay? Nung andun na sa appeals chamber, binitbit ang parehong argumento na walang kapangyarihan ang ICC sa paglilitis at paghusga sa sino mang tao sa Pilipinas sapagkat hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas noong panahon na nag-apply kayo para humingi ng authority to investigate. Ganun lamang. Inulit yan sa appeals chamber. Ngayon ang appeals chamber, 5 judge ang meron dyan. So nung inulit nila, binanggit din ng mga grupo ni Attorney Kaufman, actually, conforme sa argumento namin, ang pre-trial chamber na wala ng kapangyarihan ang sa Pilipinas sapagkat ay nung nag-apply ito ng authority to investigate ay noong May 24, 2021 lamang na hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. So wala. Kaya lang, ganoon sinabi, kaya lang nagsasabi ang pre-trial chamber na mayroon pang preliminary examination na pwede magbigay ng kapangyarihan sa ICC para lilitisin at husgahan si Duterte. Ganun ang argumento nila. So ganun ang sinabi ni Kaufman at inulit ni Kaufman yung mga argumento na binabanggit ko kanina na hindi mo pwedeng gamitin ang preliminary examination na dahilan na magbibigay ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga sa ICC sapagkat hindi naman nakalagay na very explicit o very clear
doon sa preliminary examination na pwedeng gamitin para magkaroon ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga ang ICC sa Pilipinas at sa mga tao na nakatira sa Pilipinas na maaari nilang kasuhan. Yun pong sinabi. So ngayon, sinabi rin itong argument, importante bago ka makahingi ng warrant of arrest, kagaya kay Digong, kailangan may bit-bit ka muna na kopya na certified copies ng mga dokumento galing sa bansa. At iyan ang ginamit nila kay Duterte. Ngayon, nakuha lamang nila yan nung nabigyan ng authority to investigate ang Office of the Prosecutor. Pero yung pagbigay na yun sa PETSA ay hindi nakasapi ang Pilipinas, kaya illegal yun, null and void. So that means to say, hindi pwedeng gawing justification ang preliminary examination. Another argument na kinopya ng argument ko, na the same argument naman ni Judge Perin de Britsambaut at saka si Judge Gutsa Lord Kipanidze nung kanilang binasura ang jurisdiction sa Pilipinas. Ito po yung argument. Kung papayagan natin ang preliminary examination na siyang gawing dahilan para magkaroon pa rin ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kahit hindi na member ang Pilipinas, ay para mo na rin sinasabi kapit after 1 million years mula ngayon, pwede pa rin kayo kumaso sa Pilipinas? Hindi pwede, patay ng mga tao na yun. After 1,000 years, pwede kumaso? Kasi sinasabi nyo, total preliminary examination, hindi pwede. Kaya dyan po, sumambulat ang argumento na yan. Dahil sa argumento na yan, iyan ang number one na rason ang ginamit ni Judge Perin de Britsambaut at saka si Judge Gutsaler Kipanidze na nagdesisyon sila na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. That was in the decision delivered on July 18, 2023. Pero iba na sitwasyon sa ngayon. Ang sitwasyon sa ngayon, sa April 22, 2026 sila magdedesisyon. Ngayon, tanong, ang aking prediction na mananalo si Duterte ay nakabase po yan sa number one. Ano ba ang dahilan kung bakit yung tatlo na si Head Judge Carranza, si Judge Busa, at saka yung isang judge na wala na ngayon, pinalitan siya ni Tumuko Akane, ay ang rason nila sapagkat hindi pinag-usapan sa pre-trial chamber judge ang issue ng jurisdiction, hindi nila desisyonan. So in other words, may chance. Malaki ang chance na yung tatlong judge na yon ay magdidesisyon na wala kang jurisdiction. That's number one. Tatlo yon. Kailangan mo 3 votes. Ngayon, ang isa na nagdesisyon dati na walang jurisdiction, si Judge Gutsa Lord Kipanidze ay nandyan pa. Hindi pa siya nag-retire. Si Judge Perin de Britsambaut ay nag-retire na. So ngayon, may isang baguhang judge na pumasok at wala pa siyang experience masyado. So, malamang kung ang decision nila ay susunod sa teksto ng batas, ay panalo na si Duterte. Ang isa pa na judge na kinukonsidera ko na magdidesisyon pabor kay Duterte ay walang iba kundi si Judge Tumuko Akane. Judge siya galing sa Japan. At ang Japan ngayon, sentimiento ng mga tao sa Japan ay gusto nila ay palayain si Duterte. Kaya mapipilitan si Judge Tumuko Akane na susundin, sa totoo lang, may pasikretong utos yan galing sa Prime Minister ng Japan. Babaeng Prime Minister ngayon. Papasikretong utos na bumuto ka na pabor kay Duterte. Yan, nakikita ko yan. Kaya, si Judge, ang in-expect ko bumuto si Judge Tumuko Akane, si Judge Damdin, si Judge Lord Kipanidze, tatlo na.
Kung mag-decision pa si Judge Busa, pang-apat, si Judge Carranza, pang-lima, ano na, yun, ang tawag unanimous decision. Hindi lang split decision. Unanimous decision. And I'm strongly arguing that Carranza will vote in favor of Duterte kasi pag tingnan mo ang teksto ng batas, wala nang jurisdiction kung hindi nakasapi ang bansa sa ICC. At naipakita ko na sa argumento na hindi pwede awkward, alanganin, i-entertain at gawing dahilan yung preliminary examination na dahil sa preliminary examination na yan ay hindi mo pwede sabihin na may kapangyarihan pa sila sa paglilitis at paghusga. Number one, sapagkat ang preliminary examination ay hindi naman nakalagay sa batas ng Rome Statute na pwedeng gagamitin para maglitis at maghusga. Pangalawa, walang nakalagay sa preliminary examination na provision sa Rome Statute na ito ay magbibigay ng isang kapangyarihan na maglilitis at maghusga. Oh, hello, malditang Dora. Kumusta ka na, Jude? Okay. So, yan po ang aking argumento. Bold prediction ko po yun. Bold prediction. Kayo na ayaw, hindi maniwala kasi hindi nyo naman alam ang batas. So, sa akin lang dito, this time mananaig ang batas, ang rule of law. Ngayon, ano naman ang posibilidad sa kasakaling ayaw nila bumoto pabor sa rule of law? Ito naman ang konsiderasyon kung ayaw nila sa rule of law. Marami kasi, may mga judge kasi iba dyan, na ayaw nila na yung impunity ay makalaya ang tao. Titingnan nila sa aspeto na wala na kang jurisdiction, pero sino nag-alis sa jurisdiction? Si Duterte ang akusado. Ganon na pagtingin nila dyan. Tapos, so ngayon, dadalhin nila sa isipin na kung pagbigyan natin si Duterte, baka susunod naman ang ibang mga bansa at maggawin nila, sundin ang Pilipinas na model, gawin nila mag-withdraw din. Yan ang kinatatakutan nila. But then, we do believe in the power of law. We do believe in what is the rule of law. Tingnan natin. Meron lang ko i-consulta dito, sandali. Ayan. Ang susundin nila, naniniwala ko, Duralex! Sedlex! The law may be harsh, but it is the law. Huwag kayo maniwala kay Atty. Inso. Wala ka alam yan sa international law. Okay? So, yan ang pakinggan. Ano lang yan? Anak ko yan. Bold prediction ko. Ngayon, let us see what happens on April 22. At yung araw din yan ay magkakaroon ng hearing ang Kongreso laban kay Sara Duterte. At ang ibig sabihin, pagkatapos ng hearing ni Sara Duterte, alas 5 sa ating sa Pilipinas ay magbabasahin ang desisyon laban kay Duterte patungkol sa jurisdiction at ang aking bold prediction, mananalo si Duterte. Okay? Sige, ano bang gan? Wala na siguro ako tayo magtawag-tawag. Mas marami. Paki-like na lang po. Whether you are anti or in favor of me, masarap makinig dito. Pero marami kayong matutunan kahit galit kayo sa akin. Okay, very clear ang paniwanag ko ha. Ito base sa batas talaga ito. Batas ng International Criminal Court na Rome Statute. Sinasabi mo lang pa complex, mas magaling si Atty. So wala yan. Bubo yan. Magdebate pa kami dito. Wala yan. Okay, hanggang dyan na muna. At sa sunod, pakilike-like nila para sunod. Kung sino gusto magkipag-debate sa akin, hala, magsabi lang. Ang kanta ko para kay Ronel. Kay Ronel, ano lang ikakanta ko sa iyo?
Mas maganda pakanta ko sa iyo, ano, bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Sa lahat ng mga kaaway Duterte. Bawal na gamot, di ba? Bawal na gamot. Ayoko na sa bawal na gamot. Ay, dedicated to Ronel. Lahat naman ng galit kay Duterte, puro adik eh. Okay? Ano pa bang iba? Siguro na lang mas maganda, I'll sing, yung kanta ng ng Queen. Tak 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 tak. I want to break free. Tak 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 tak. I want to break free. Tak 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 tak. I want to break free from your heart. I feel so satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows. God knows I got to be free. Yan, lalabas. Maging free si Digong. Sige, okay. Okay. Shout out kay Boso Narciso Esteban. Okay. Bold prediction ko yan Huwag kayo magalit sa akin kung hindi maging totoo. Pero kung maging totoo, i-celebrate natin. Teodoro Abasia. Tapos si Dindaga. Sira na daw ako. Sige, pagbigyan na lang natin. Okay, pakilike na lang. Magandang gabi pa sa inyong lahat.